beloved Boss Mike Cervera. Eto naman mga kababayan, eto naman ang pakinggan ninyo. Oh, kung gaano katangat kabobo tong iniidolo. Oh, and Senate President Manny Villar. ano sabi? Ano sabi ni Manny Villar sa'yo? Pinangaralan ka ba? Sinabihan ka ba? Oh, dapat pinagsasampal ka para matauhan ka na. Oh, Sabi niya sa akin, ano? hindi ka titigilan. Hindi ka titigilan. Nino, kayo ang hindi tumitigil eh. Kasi threat ka sa lahat ng gusto Threat ka sa lahat. Oh. na magpresidente. Hindi Na magpresidente, ngayon hindi na, Sara. Ako na nagsasabi sa'yo, ikay basura na. Oh. Wala na. Kahit na ako yung kalaban mo, dalawa tayo maglaban. Pagka presidente, wala. Lalamong ka sa akin ng alikabok. Oh. Di po ba? Oh. Wala na ito. Hindi na ito mananalo. Oh, sino iboboto nyo? Press 1 sa boboto sa akin. Alangan naman piliin nyo to. Di ba? Sa totoo lang mas magaling ako at mas tapat ako. Sa totoo lang mas matulungin ako. Bakit kanyo? Abay, pati brief ko, binibenta ko para itulong sa tao. Eto. Hindi mga kababayan Ha? Nangungupit ito para ipambili ng panty. Ako, nagbibenta ng brief para itulong sa tao Magkaiba yun. Tuloy. Daming one. Ako, daming kong butante. Daming butante, paano na? Talo ka na, Sara? lang kay Martin Romualdez, hindi lang kung sino ba ng mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, Kita mo. So, ibig sabihin no, Sara, hindi mo naintindihan na naman. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos, Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang kalaban mo. Bakit? Wala nang planong maging presidente yon. Ewan ko ba bakit gigil na gigil ka kay Pangulo? Bakit inaaway mo ang isang mabuting tao? Samantalang, hindi nga yan. Ang mga makakalaban mo, yung mga may plano na tumakbo ring maging presidente, sa susunod na halalan. Malay mo si Manang Aimee. Tapos pinapaniwala ka lang. Di ba? Di ba mga kababayan? Hindi niya maintindihan kasi mahina talaga yan. kung ikaw yung nauuna, lahat sila, ikaw yung target nila. Para Kaso nga wala na, Sara. Kung ikaw yung nauna nun, from 90%, 25% ka na lang. Paano mo pa masasabing mauuna ka? 25% ka na nga lang. Sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, hindi pa natin paabuti ng 2026. Baka 5% ka na lang. Paano yun? Di ba? Paano yun? Pasok! mapababa ka, pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yan, Sara. So, ibig sabihin, tama si Villar. Matira matibay dyan. Hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang iyong kaaway. Maraming lihim dyan na akala mo, kakampi mo. Pero, ang problema, kalaban mo pala. Kadalasan yung nasa tabi mo, yung pala yung kaaway mo na totoo. At yung tinuturing mong kaaway, yung pala yung lihim na kakampi mo. Yan ang hindi maintindihan. Kaya nasiraan. Nasira yung diskarte. Nadiskarel yung plano. Di po ba mga kababayan? Akala natin, yung ating kaaway, ay nandoon sa malayo. Yung pala yun ang lihim na kakampi natin. At marami pala tayong akala nating kakampi, yung pala yung lihim na kaaway natin. Hindi alam ni Sara yon. Baka naman pwedeng i-share nyo sa kanya to para maunawaan niya yung sinasabi ko. Nang sa ganun naman mga kababayan, matuto.
Dahil hindi natututo eh. Sa mga bagay-bagay na dapat niya malaman at maunawaan eh. Turuin mo. Akala mo ba kakampi mo si Bongo? Akala mo ba kakampi mo si Aimee? Hindi mo ba inisip na naghahangad maging presidente yung mga yan? Putik na yan. Ang kakampi mong tunay, Sara, na iwinaksi mo, inaway mo, siniraan mo, binanatan mo. Walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos lang. Anong ginawa mo? Nagpadala ka sa sulsol ng iyong ama. Kaya Sara, kung meron ka mang aawayin na iba, walang iba kundi yung tatay mo. Tatay mo ang dapat awayin mo, wala nang iba. Oo, may tumatawag na. Tuloy. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi ba natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, tutubuhin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi Ano pinagsasabi nito? Hindi ko tuloy narinig eh. May tumawag eh. Ulitin natin dito. na hindi pala talaga ito titigil. Hindi talaga titigil, Sara. Ngayon mo lang nalaman kung hindi pa sinabi ni Manny Villar. Kita nyo kung gaano kahina. Mga DDS, kitang-kita nyo na naman ha. Kung gaano kahina talaga si Sara ha. Piruin mo ngayon niya lang nalaman na wala talagang tigilan. Hindi pa natuto kay Binay, kay Villar. Di ba yung mga yan? Anong nangyari dyan? Pinagtulungan. Ano nangyari? Dati number 1. Ano nangyari? Napunta sa hulihan. Putik na yan. Hindi pa niya alam. Ang hina naman. Ganun po talaga eh. Sa politika, kung mahina ka, hindi natin kontrolado yung mga nasa paligid natin. Yung mga nasa tabi mo, yung mga yan, sila Bongo, sila Bato, sila Aimee. Hindi mo kontrolado ang isip ng mga yan. Ganun talaga kung sino nauna, dapat handa ka sa mga banat at mga propaganda. Kaso nangyayari mga kababayan, hindi propaganda yung binabato sa kanya. Ang binabato sa kanya ay tunay na issue niya. Diba? Diba, Aimee? Manang Aimee. Sorry, lalaglag kita. Ganun ho yun, nasusundan nyo pa ba ako? Sa politika, mga kababayan, tandaan ninyo. Wala tayo ditong permanenteng kaaway, wala tayo ditong permanenteng kakampi. Dapat matuto kayong makiramdam sa bawat katabi. Dahil kadalasan ng mga nakakaaway, nagiging kaaway, ay dating nasa tabi. Bigyan ko kayo ng halimbawa, mga kababayan. Si Digong, tignan nyo, si Cayetano nasan na? Payangga-yangga na. Wala na si Cayetano. Gumagana rin na. Nandyan na ba si Direk Freddy? Gumagana rin, Ay, paano yun? Narinig nyo bang ipinagtanggol, Direk Freddy? Narinig mo na bang pinagtanggol ni Cayetano si Digong nyo? Sige nga, mga kababayan. Yan ho yung isang napaka-madaling unawaing paliwanag eh. Sa politika, walang permanenteng kakampi. At wala ding permanenteng kaaway. Tulad nung isang, salita ng salita, si Magno. Ando doon sa Japan, mga kababayan. Kasama yan. Kita nyo, hindi nyo alam, Nandun sila, nag-uusap-usap. Yung Magno at eto, nasa Japan. Nag-uusap-usap sila. Siguro tinuturuan para madagdagan ang kaalaman. Dahil kailangan talagang sumipsip ng katalinuhan sa mga mas marurunong diyan. Tama, mali. Ganun ho. Glenn Galano, thank you naman, Thank you naman. Thank you naman.
Oh, sige, tira. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon. Kita niyo yung ano ha, mga kababayan, kanyang katwiran. Eh kasi bakit naman, wala pa namang eleksyon eh. Engot talaga. Sara, mahina ulo mo. Politika yan. Malayo pa, pinaghahandaan. Para bang future yan? Kung hindi mo pinaghahandaan ang iyong kinabukasan, wala kang pupuntahan. Tama, mali. O, di ba? Mahina, mga twiran. Biruin mo, ang katwiran malayo pa naman. Ganyan katamad yan. Di ba? Naku, mga kababayan. Ganyan katamad yan. Malayo pa raw. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di po ba? Mahina mag-isip, mga kababayan. Oo, mahina. Dapat dito, pinapauwi na lang sa Davao. Oo. Napakatamad, mga kababayan. Malayo pa raw yung eleksyon eh. Hindi niya alam, future yun. Pinag-uusapan. Aba, kaya nga mga kababayan, kung wala yung tatay niyan, walang kinabukasan. Inasa na lang sa tatay. Oo. Dahil dyan sa kagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil Okay, tamo, sisingit mo na naman yung tsa-tsa. Sa sobrang tamad mo, Sara, gusto mo na lang mang-agaw ng kapangyarihan. Ayaw mo na mapaghirapan. Dapat, alam mo, ang tagumpay mas masarap sa pakiramdam kung pinaghihirapan. Kaya ngayon, paghirapan mo na, mangampanya ka na, gumawa ka na ng kaparaanan. Kung may ninakaw ka, soli mo na yan. Tapos itulong mo sa mga taong sinasabi nyo na walang pambili ng 20 pesos na bigas. Tama? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Tama ba? Alam ko naman, sasang-ayon kayo sa akin eh. Abay, tama naman yung sinasabi natin dito. Ay, biruin nyo, katamad. Kung di ba naman tamad yan, ayaw na dumating ang halalan. At malayo pa naman daw, kaya paisi-isi lang. Samantalang yung mga iba, naghahanda na. Nakalimutan yung kasabihan. Nakalimutan yung kasabihan. Daig! Daig ng maagap ang masikap. Oh, hindi niya alam yun. Oh, alam mo ba yun, Sarah? Daig ng maagap yung masikap. Oh, kita mo, hindi mo alam. Yung mga kalaban mo, maaagap ngayon pa lang. Inaagapan na yung kanilang mga kasiraan. Pero ikaw, hindi mo pinaghandaan. Kaya lumabas lahat ng kasiraan na dapat itinago mo noong paman. Oh, ano, mga kababayan? Mahina, politika yan, mga kababayan eh. Lahat yan may pansariling interes. Wala! Oh, di ba? Wala eh. merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. O, kita mo. Judgment. Ano ka? Masyado kang judgmental. Biruin mo, may isang kandidato, bumanat ka ng ganyan. Paano mo nasigurado? Paano kung sinuportahan ng karamihan? Paano kung nanawagan ako? Yung tinutukoy mo, sabihin ko rito, kaysa po ako ang iboto nyo, pwede bang siya na lang? O paano yun? Hindi ka na nanalo? Mahina talaga. Mahina. Oh, bumanat ka na naman ng ganyan. Sara, ganito gayahin mo ko. Alam mo, malamang dapat ako na lang kinuha mong advisor mo. Kumalat na naman, tinira na naman. O, yung mga hindi pa nagla-like, magti 3.8 na tayo. Oo, sabi ni Jing Kohi, napansin ko. Oo, 1.4 pa lang daw yung nagla-like. Ito na, mahina si Sara, mga kababayan, ang hina. Merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. Kita mo, mayroong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon.
Paano mo nasabi? Paano nga kung lahat ng mga nandito at kasama na ako manawagan na kung yung sinasabi mo ay ang siyang aming iboboto. Ano ngayon? Diyari ka na naman. Wala talaga ito. Napakahina. Digong, yung anak mo, hindi pang presidente to. Dapat ito, iuwi mo. Oo, palitan mo yung isang barangay tanod nyo. At ipalit mo to. Oh, tuloy. So, ang gagawin niya, tutubuin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote. Okay, tamo, walang ganon. Mga kababayan, walang ganon. At kung merong ganon man, sana ang baguhin yung kapakinabangan ng karamihan. Yung palitan para dumami lalo ang investor dito. Gawin ng 100% yung own ng mga investor. Kaso paano naman papasok dito? Nakalagay sa 1987 Constitution, bawal magmamay-ari ang mga investor ng 100%. Bagkos, dapat hindi lalabis ng 50%. Sino ba naman ang loko-loko, mga kababayan, na mag-i-invest nang hindi mo mapag-aari ng buo? Nako, mga kababayan. Kaya nga dapat baguhin yon. Piliin kung ano ang dapat baguhin sa palpak na 1987 Constitution at yun ang plano ng mga yon. Hindi kung paanong palawigin ang termino ni Pangulong Bongbong na yon. Tama ba? Tama, di ba? Putik na yan. Wala ito. Kakain ng alikabok ito sa akin. Magdidibati kami neto. Magdidibati kami neto. Hindi mananalo. Katwiran, labanan, kakain ng alikabok to. Biruin mo. Laging ang tira. Puro paninira. Hindi isipin yung sarili para maiangat niya. Ibilang kandidato, mga kababayan, tandaan nyo, ang isipin ninyo, yung sarili nyo, kung paano nyo maiaangat at bumango sa mga tao. Kaso, mga kababayan, hindi ganun ang nangyayari. Bakit? Ang nangyayari, mga kababayan, naging kampante. Hindi niya alam yung kanyang mga katarantaduhan. Sinisilip na ng kanyang mga kalaban. Diba? Yan ho yung sinasabi ko, mga kababayan. Mahina, mahina, mahina. Talay, banat ka pa ng ganyan. Pagsasalita pa lang, pagdi-deliver pa lang, para maunawaan, talong-talo ka na sa akin. Paano pa kaya sa mga mas magagaling? Paano mo maipapanalo yung sarili mo? Kung mismo, yung malinaw na pagpapaliwanag para sa mga tao, ikaw mismo nalalabuan. Diba? Tama? Mag-subscribe na kayo bago pa ako mawala. Tandaan nyo, meron tayong banta. Diba? Tignan. Wala ito, mga kababayan. Tuloy. Malabo. Po, yun yung pinaka-problema natin. Yan talaga yung plano. Kaya kung Punta, makipag-inuman ka na lang. Total naman, meron nang lumabas na nasa beer house. Umiinom, lasing na lasing yan. Mga kababayan, alam nyo ba yon? Na nasa club ito. Umiinom, nagsising along. Ganun na lang, Sarah. Kasi yun na lang talaga yung aangkop at lalapat sa iyo. Sa iyong kung ano ka. Diba? Diba? May sobra ba? Manang Aimee, padala mo na. Padala mo na. Padala mo na. Diba, Madi? Padala nyo na. Delikado na. Ito na. Pasok. kung pababayaan ng Pilipinas. Hindi. Kasi sa inyo kami. Kita mo, huminga naman. Sabi nung nagtatanong, huwag niyong papabayaan po ang Pilipinas. Walang iyang sagot na yan. Pumuntong hininga ka pa. Ibig sabihin nun, may reservation ka. Alam niyo kung ano yung reservation niya? Nag-iisip siya, paano ko sasabihin to
Eh ako nga nagnanakaw sa kanila. Ay, nako, Sara. Ay, natuwa talaga ako pag napapanood ko to. Ay. Anyway, mga kababayan. Papagod na ako, mag-like na kayo, ha. Our beloved Boss Mike Cervera.